5.498 billion pesos. Yan ang pondong inilaan para sa Department of Human Settlements and Urban Development para sa 2027 base sa National Expenditure Program o NEP. Mas mababa ito kumpara sa 60 billion pesos proposed budget ng Kagawaran. Bagay na inalmahan ni Quezon City 6th District Representative at House Committee on Housing and Urban Development Chairperson Marivico Pilar. Ang request po nila is 2.274 billion lamang ang kanilang nasa NEP. Pero ang request po nila dahil sa dami po ng kanilang problema sa relocation is 44.732 billion. Wala pa pong 10% ng 44.7 billion. Kabilang sa mga tinapyasan ng pondo, National Housing Authority na mayroon lang 2.2 billion pesos na malayo sa 44.7 billion pesos na iminungkahing budget. Gayon din ang Housing Finance Corporation na mayroong 4.6 billion pesos batay sa NEP. Kaugnay nito, ipinaliwanag ng Department of Budget and Management ang rason kung bakit nakatanggap ng mas mababang pondo ang mga ahensyang nabanggit sa ilalim ng DSUD. Are all corporations and they are all earning corporations po. So they have their own operating budget and then ang sinasubsidize lang namin sa kanila is yung sa SHAPSI kasi ma'am, we took into consideration yung kanyang projected income in 2027 which is around 1.745 billion. Kung expenses ng SHAPSI alone to cover the personal services at maintenance and operating expenses namin ay umaabot na ng alos 1 billion on a yearly basis. So kahit na may income po kami, talagang kulang-kulang pa yan. Muli namang binigyang diin ni Representative Marivico Pilar ang mungkahi nitong madagdagan ng pondo para sa DSUD, lalo't patuloy anyang ginagawang hakbang ng Kagawaran para maisakatuparan ang mandato ng administrasyon na masigurong magkakaroon ng maayos at abot kayang pabahay ang bawat pamilyang Pilipino. Sa pagsalang naman ng Commission on Audit sa budget hearing, ilang programa ng Kagawaran ang hindi napaglaanan ng budget sa ilalim ng NEP. Para sa taong 2027, nasa mahigit 16 billion pesos ang inilaang pondo na layong mapalakas pa ang audit operation ng ahensya. Pero kapansin-pansin na walang budget na nakalaan para sa kanilang capital outlay o mga kagamitan at teknolohiya na gagamitin para sa auditing process. Despite the lack of a capital outlay, we do what we can. Pero mas maganda po kung mapagbigyan po kami sa area ho ng dagdag capital outlay ho. Dagdag opisina, dagdag teknolohiya, hardware and software po. Mas maganda po ang magiging performance po ng audit dahil mag-iiba po ang landscape of how we audit. Hindi na po yung papel ho ang inahanap po namin. Ang nangyayari po is magiging mas analytic po ang mga auditors po natin. Kaugnay niyan, nanawagan si Akbayan Party List Representative Percy Sendanya na matugunan ang kahilingan ng COA na mapaglaanan ng pondo ang naturang programa ng ahensya, lalo't malaki ang ginagampan ng papel nito sa paglaban sa korupsyon sa bansa. Muli po, kayo ang ating frontliners at first line of defense against corruption at sana mabigyan kayo ng sapat na suporta ng gobyerno. Sinigundahan naman ito ni Baguio City Lone District Representative Mauricio Dumogan na anyay mahalaga ang pre-audit at geomapping and tagging sa pagtugon sa isyu ng korupsyon. If again, we are serious of addressing this issue of corruption, hindi siguro lulusot yung ano. Kasi kung may pre-audit, coupled with geotagging or mapping, talagang maliwanag na nandyan na yung project. Hindi yung ghost projects pagkatapos full payment. Napakalaking bagay po ng word na geotagging dahil dito po sa fraud audit namin, medyo napapansin po namin, nahirapan po kaming hanapin yun mismo pong project. We don't know if it's really ghost or not because iba-iba po yung coordinates. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, JB Piedragosa, 13 sa tanghali ng Congress TV.